Hello everyone, let's have a short vlog. I'm Vane and for today's video, gagawa ako ng costume ng kapatid ko. Noong mga nakarang araw, my brother asked me to make a costume for him. A character originated from Japan, whether an anime or a game para sa isang subject nila sa school kasi nga magko-cosplay sila. At first, I insisted and said no kasi di ko forte ang paggawa ng costume and even so I did. It was a long time ago. Grade 11 pa ata ako noon at si Lapu-Lapu yung ginawa ko. But naisip ko rin na minsan lang nagpapatulong yung kapatid ko sa akin. So umuo na lang din ako at nai-excite naman at the same time. Not until nang sinabi niya sa akin yung character na gusto niyang i-cosplay. I asked him if pwede yung simple lang or yung di medyo mahirap. But I can see on his face na gusto niya talaga yung character na yan. And so, I did all that I can do. I've searched for the character references, which has a lot of similar and quite different designs. Before anything else, if you are familiar with Pyramid Head sa Silent Hill na game, yun yung gusto niyang i-cosplay. Anyways, nahirapan nga ako lalo sa pagpili ng sword na gagawin because as far as I can remember, nahirapan din ako dati sa paggawa ng espada ni Lapu-Lapu. After looking for a reference, gumawa na ako ng blueprint for me to have a guide sa paggawa ng sword and also ng helmet. Lagi kong ini-imagine ang mga possibilities once may mali sa blueprint na ginawa ko. Kaya ang dami ko ring adjustment na ginawa. Still, along the process of making his costume, nai-enjoy ko din naman kasi feeling ko na nag-building ako ng totoong espada at helmet. Funny though, tuwing nagpapahinga na ako, biglang pumasok sa isip ko na gusto kong tapusin yung costume. Pero syempre, minsan nakakatamad din mag-isip sa paggawa. Nagde-debate pa nga ako sa gagamitin ko na pangdikit at minsan, ina-act out ko pa yung espada just to make sure na matibay talaga. Di ko rin masyadong iniisip yung deadline. Pero nung 2 days na lang, dun ko na naisip na dapat matapos ko na to. Kasi gustong gusto ko rin makita ang result ng ginagawa ko. Careful pa ako sa pagdikit ng mga details sa helmet kasi nga baka matanggal gladly, matibay naman sa Elmer's glue at sa stick glue. Just to make sure na rin na di matanggal yung sa screen na helmet, ginamitan ko na rin ng pangmalakasan na tape. And ayan na, natapos ko na silang ipagdikit. Really, medyo mabigat talaga yung espada kaya need to be sure na kaya lang ihampas. Sa pagkulay lang din naman ako medyo nahirapan kasi di ko na-meet yung kulay na gusto ko. Nakailang try din ako sa pagmix pero okay naman din daw yung kulay, sabi ng kapatid ko. Or does he mean wala siyang choice? Anyways, just go on with the flow na lang din ako sa pagkulay just to make it a bit realistic kahit papano. Medyo natagalan din ako sa pagkulay sa sword kasi nga magkabilaan and napaisip ako sa pagpaint ng blood para magmukhang stain sa espada. I didn't use red color directly kasi gusto ko nga magmukhang totoo yung blood. So, ginamitan ko ng sarili kong dugo. Joke lang. Nagmix lang ako ng red, then a bit of black para medyo madarken yung lightness ng red paint at magmukhang blood kahit papano. Sa pagkulay naman ng helmet, same color lang sa sword. Though, parang a bit of purple yung na-mix ko na kulay but ni-make sure ko rin na maging medyo kalawang na din or luma yung helmet tignan. Matagal rin ako natapos sa pagpaint sa helmet kasi nga sa details, lalo na rin sa may screen ng helmet na halos mangalay na yung kamay ko at yung likod ko sa kakayuko. Nakailang ulit din ako para maging pantay yung kulay ng helmet. But after that quite long process, natapos ko na din siya.
Nilagyan ko rin ng clear spray para kumintab kahit papano yung sword at saka yung helmet. Pagkatapos, nilagyan ko rin ng bloodstains yung apron na part sa costume. And now for the results. Thank you for watching.